Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng mga motorcycle taxi community sa bansa sa labas ng Senado para sa panawagang isabatas na ang motorcycle taxi law. Ayon sa samahan, sa pamamagitan nito, makakapagbayad ng tamang buwis ang mga motorcycle riders at gayon din ay mapoproteksyonan nito ang rider community. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Nanawagan ng iba't ibang grupo ng mga motorcycle taxi community sa bansa na isabatas na ang motorcycle taxi law. Sa kanilang isinagawang kilos protesta sa labas ng Senado, nakiusap ang mga ito kay Senador Raffy Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Public Services na madaliin ng pagsasabatas nito. Ayon kay Romeo Maglonsod, founder and chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, 5 taon na ngunit hanggang ngayon ay hindi pa naisasabatas ang motorcycle taxi law dahil nasa ilalim pa rin ito ng pilot project. Sabi ni Maglonsod, panalo ang lahat ang mga stakeholders kapag ito ay maging batas. Magbabayad na ng tamang buwis ang mga motorcycle ride-hailing apps gaya ng Angkas, Joyride, Move It at iba pa. May proteksyon ng mga riders at ganoon din ang kanilang mga commuters. Kanilang katwiran, matagal pa matapos ang mga ipinapangakong makabagong uri ng transportasyon sa Metro Manila gaya ng subway at extension ng LRT na sagot sa matinding traffic. Kaya't ang pinaka-alternatibong paraan ng transportasyon ay ang motorcycle taxi. Mas mabilis at mas mura ito kaysa sa ibang uri ng public transport. Kapag maging batas ang motorcycle taxi law ay tiyak na mababawasan ang mga habal-habal na iligal ang operasyon. Ang kilos protesta ng Motorcycle Taxi Community Philippines ay kasabay ng hearing na isinasagawa ni Senador Tulfo para sa legalisasyon at regulasyon ng Transport Network Vehicle Services. Pinakamagandang alternatibo na transportasyon ng MC Taxi. At pag ito ay naligal, tuluyan ang makikinabang ang pasahero, ang rider, ang kumpanya. Magbabayad na sila ng buwis, magkakaroon na ng tamang insurance sa mga rider, magkakaroon na ng proteksyon ng mga mananakay na tumatangkilik ng alternatibong transportasyon na to. Ito yung pagkakataon na makita natin makalipas ang 5 taon na ang hanap buhay na to ay papakinabangan ng mamamayang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.